Tapos na tayo sa dead load acting on AE and BF. Again, equal yung loads na binubuhat ni AE tsaka DH. Si BF and CG. Ngayon naman, kukunin natin yung loads na binubuhat ng girder AD. No? Si girder AD, drawing natin, ang mga nakapatong sa kanya ay, diba dito si AD? Tapos may mga distances siya. Three, 3 meters, 2 meters, and 3 meters. Tapos, nandito yung loads natin na, ayan. Diba, nandito si W2, tama? Si W2, ang binubuhat ni W2, nandiyan yung, ito din yun, diba? Sa slab, gypsum board, suspended channel, and ceramic tile. Ang formula ng W2 natin, omega 2, that's equal to W1 S over 3. Ano yung W1 natin? That's equal to 4.8512. Ang short span natin ay 3 over 3. Pwede yung W2 is 4.8512. Sir, bakit W1 yung ginamit? No, yung tanong kanina. No, notation lang naman to, yung W total, no? Tapos, 'di ba, ang sabi natin, etong beam na to, syempre may reaction 'yan, tama ba? 'Di ba yung kine-carry nitong load, assume na natin simply supported, merong nagbubuhat sa kanya dito, no? And then ibig sabihin, nandito yung RA, no? Then nandito si RB and RC and then RD. Tama, nasundan? Ito ka 25 to. Ano ka pa? Okay. Okay, paano natin masasolve si RA? Diba ito yon, yung RA natin, yung reaction natin dito. Ito si RE. So, ano yung length ng beam? That is equal to 6 meters. Simply supported beam lang siya. How to solve for RA? Kahit simply supported lang naman siya, tapos symmetrical, that is equal to W total times the length over 2. No? Simply supported lang, tapos may uniform distributed load. So, ang W total natin for RA is, ano yung W total natin? 10.2704. 10.2704. Ang length natin ay 6 over 2. So, magkano yung RA? Na-equal din to sa RD. Tama ba? Kasi nga, di ba, symmetrical naman? Magkano to? 30.6811. How to solve naman para kay RB? Na-equal din yan kay RC. That is W total pa rin dun sa beam BF times L over 2. Magkano yung W total natin? 15.165.
1216 times 6 over 3. So, ang RB is equal to RC. Magkano siya? 30.2432. 30. Bakit naging 3? Mali ata ako nasulat. 2. 45.3648 kilonewtons. Okay, so kung i-drawing nyo yung mga loads, at tinatanong lang naman yung loads. So, pwede nyo na siya ilagay dito. Ang loads natin ay 30.8112 RB 45.3648 and then RC 0.3648 tapos RD tama na to? Ano yung W1 tsaka W2? Ang W2 ay 4.8512. Ito din. Tama na? Ano to, beam? Ano to, beam A, D. Ano pang kulang? Saan? May kulang pa, no? Ang kulang dyan ay siya. Charing. May kulang siya. Yung self-weight ni girder, no? So, how to solve for the weight ng girder? Kasi di ba yun na yung beam AD, girder AD natin? So, to solve for the W ng girder, that is equal to the unit weight ng concrete times area ng girder. Ang unit weight ng concrete is 24. Ang area ng girder ay 600 by 300. So, 0.6 by 0.3. So, magkano yung W ng girder? 4. So, this is 4.32. Okay, so this is 3 meters, 2 meters, and then 3 meters. Ngayon, kukunin nyo yung, for example, pinapasolve yung reaction sa RA. Magkano yung RA? So, yung RA dito, yan yung reaction lang dun sa A. Pero, sa pagka nagsasolve kayo dyan, sa column, kunyari i-design nyo na yung column, yung lahat ng reaction dito, i-add up nyo lang. Yun na yung gagamitin nyo, yung shear, kung tawagin, no? Kasi di ba angat to, tapos bababa ka uli, tapos load, tapos bababa ka uli, tapos load, baba, angat, tapos angat pa ganun. Ayan, natapos na. RBD pala to, RD. Rather, RD. Oh, hindi man natin pinapasolve yung reaction. Ang nahanap lang naman is loads acting on AD. So, okay na to. So, ito na yung final answer natin. Yung alin, yung length? Saan? Ito? Okay. Kasi diba, ano yan? Ang sabi natin, ito yung load natin. Ito. Diba ito yung load natin? Ito yung W total. Pinagsama. O, edi moment ka dito. Summation ng moment dito sa E. You have RE multiplied by the length minus W total times the length over 2. Tapos ang moment arm niya ay L over 2. Mali, WL over 2. Akala ko nagkaintindihan tayo dito. Ulitin nga natin ito. Babalik ko kayo sa reaction. Copy. Joke lang. Babalik natin doon. Ito. Ba't naging 6? Diba ito yung beam natin, yung length ng beam. Ito yung W total. Pagsamahin na natin. Ayan, W total. So, mag-moment tayo sa E. Summation ng moment at E is equal to 0. Taking clockwise. Positive. So, we have RA. Ano yung moment arm niya? L. Minus W total times the length. Ano yung moment arm niya? L over 2. Equals to 0. Therefore, RA is equal to
W total, L over 2. Ano yung length ng beam? 6. Ayan. Nasundan? Ba't naging 3, sir? Nampindot? Typo. Okay na? So, ngayon naman, paano naman kapag live load? Oh, mas madali kapag live load. Kasi given na yung W niya, no? Sa W ng live load, ang given dyan ay live load. So, W ng live load, ayan, capital, no? Ang given ay, occupancy niya ay wholesale. So, that's 6 kilo Pascal. Okay? O, kapag ganyan, W na yung given niya, no? Eh, wala na yung mga weight ng slab, tsaka weight ng girder, tsaka yung weight ng slab, kasi dead load na yon, di ba? So, live load na tayo. So, ano yung mga i-consider na lang natin dito? The W1, W1, W2, W3. No? So, sa W1, ang formula natin ng W1, omega 1 is equal to, ano yung W1? Trapezoidal load. So, W1 S over 3. 3 minus. Okay, substitute lang natin. So, 6 times the short span, 3 over 3. 3 minus 0.5 squared over 2. Magkano yung double omega 1? 8.20 kilonewton per meter. And then for the omega 2, ang omega 2 natin ay yung triangular load. Tama? So, ang triangular load natin, ito lang siya. So, 6 times 3 over omega 2 is equal to. Then, for the omega 3, that is W1 times L over 2. Ang length natin ay 2 over 2. Omega 3 is ayan. Di ba mas madali? Okay, for beam AB, hindi pala beam AB, AF. Beam AF. So, ano yung mga nakapatong kay beam AF? Na dead load. Di ba 6 to? Ano lang, di ba nakapatong lang naman kay beam AF is W1. Tama? Omega 1 rather. Live load po, sir. Live load lang tayo, no? Omega 1. Kahit nga ilagay mo na yun dito, omega 1 is 8.25. AF. Ano yung reaction natin dito? RA. And then this is RF. Ang formula ng RA is WL over 2. So, 8.25 multiplied by 6 over 2. Magkano yun? 24 point. Ilagay mo dito. Next. Beam. Equal lang din tong beam AF kay beam. Tignan na nga lang natin. Hindi ko kabisado yung mga letter. DH, no? DH. Okay, next. Beam. BG. Nawala ako kay Baguio Boy. Beam B. AE pala, tsaka BF. BF equals sa CG. Okay. Ano yung mga nakapatong kay beam BF?
So, nandyan pa rin si W1, tama ba? Ang nakapatong kay beam BF, ito yung W1, tsaka W3, omega 3. Single lang sa rin sa omega. Sa tapos, omega 3. So, magkano yung omega 3? 6. Edi pagsamahin mo na lang. So, that's 14.25. So, ang RB, and then RF, magkano si RB? RB is equal to 14.25 multiplied by 6 over 2. Magkano dito? 42.75. Okay. Tapos ka na sa sa loads, ng dead load. Ngayon, punta ka naman sa girder ABCD. Girder AD. Sa girder AD, ang mga meron ka lang ay this is RA and then RD. Tapos, meron tayo dito triangular load. Hindi tayo maduplicate. This is 3 meters. 2 meters, 3 meters. Ano yung load na nakapatong dito sa 3 meters? W2. Ang W2 natin ay 6. Then ito din 6 kilonewton per meter. Tapos yung mga reaction na makukuha natin yung loads na binibit-bit naman ni beam RA, this is 24.75. And then ito, 42.75. 42.75. And then ito ay 24.75. Paano? Ito na yung girder AD. Yan na yung loads na nag-a-act sa girder AD. Live load to, no? Ito live. Ito dead load. Sige nga, kunin nyo na yung reaction. Sayang naman. Paano nyo kunin yung reaction nito? Tingnan natin ba engineering judgment? Actually, kung makikita nyo, symmetrical. So, ang gawin nyo, yung kalahati na lang. Summation mo na lang to. So, ang ginagawa ko dyan, that's 30.8112 plus 45.3648 plus 4.8512 times 3 plus 4.32 times 4. Tama? Sir, ba't po? Kalahati. Magkano? Si RA? 0.0096. Tinimes mo na sa 4 na lang Sa 4 na lang siya minun. Tapos gano'n na lang. Siyempre, magkamukha lang yan. 108 point. Koy, babalik ko kayo talaga sa statics. I love it, Next. Dito naman, paano naman kukunin to? So, i-add nyo lang yung kalahati uli nito. Ito, 24.75 plus 42.75 plus 6 times 3. Magkano po? 220.5. And then ito, ayan. Tapos pagka nagle-layout kayo, nagde-design kayo, dapat talaga magkahiwalay ang dead load, live load.
Para yun nga, kasi nga, di ba meron tayong load combination? Si Marie. 1.2 ba yun sa dead load, sir? Mamaya papakita natin, wait na. Wala, patay yung data ko. Ay, lumipad. Lalobat na ako. Plus. So ngayon, kunwari nahanap na yung ano, yung anong reaction, anong shear yung gagamitin nyo. Kasi yung sa design, pag column, kino-consider mo ito yung shear dito. Yung shear dito sa point na yan. No? So, ma-minus mo lang yan. Tapos, yan na yung P-dead load, P-live load. No? Sa live load. Ito naman, this is the P-dead load. Tapos, ito nga yung load combination. Nasaan yung load combination?